Ang sarap, my love. Yun ang unang naisip ni Hana nang idilat niya ang mga mata. Lahat ng bagay ay makulay, masaya. Otomatikong lumipad ang kanyang paningin sa naka-frame na picture ng isang lalaki na nakapatong sa ibabaw ng kanyang tukador. Umupo siya at inabot iyon. Good morning, bati niya sa larawan. The man in the picture seemed to smile back at her. Pagkatapos na mahalikan iyon ay dali-dali niyang itinago sa drawer ng kanyang tukador. Tuwing gabi bago matulog ay pinagmamasdan din niya ang picture habang nagpapaantok. In love siya kay Matthew Rosales, ang anak ng best friend at business partner ng daddy niya. Alam niyang umiibig siya sa binata dahil ito ang naiisip niya bago siya matulog at pagsin niya ito ang unang pumasok sa kanyang isipan. Hindi niya tiyak kung kailan siya nagsimulang magkaroon ng lihim na pagtingin sa lalaking ang tingin niya noon ay nakatatandang kapatid. Basta unti-unti na lang niyang napansing iba ramdaman niya kapag kasama niya ito. At umaasa siya na sana ay mapansin na siya ni Matthew bago pa man ito magkagusto ibang babae. Mabigat na faktor din kasi ang malaking agwat ng kanilang edad na 7 taon. Kaya ginagawa niyang lahat para mapansin nga siya nito. Mas naging conscious siya sa kanyang hitsura. Naglalagay na siya ng kaunting kolorete sa muka at ang laman ng kanyang closet na halos pang batang jeans at t-shirts noon ay unti-unti na niyang pinapalitan ng mga teens dresses. Nagiging obvious na ang pagbabago sa kanyang figura. At walang nakakaalam ng kanyang damdamin para sa binata, kundi ang best friend niyang si Karen. Ingat na ingat siyang malaman iyon ng kanyang ama. Natatakot siya sa magiging reaksyon nito at baka utusan pa si Matthew na iwasan siya. Ikamamatay yata niya iyon kapag nangyari. Dumako ang paningin niya sa dingding sa litrato ng mami niya. Kagyat niyang naramdaman ang pangungulila rito. Namatay ito noong 12 years old pa lamang siya. Napabuntong hininga siya at muling itinuon ang isip kay Matthew. Pumasok si Nancy sa kanyang silid matapos itong kumatok sa pinto. Good morning, Iha. Bumangon ka na dyan at ipaghahanda na kita ng almusal sa komedor. Gusto mo ba ng bacon at peanut butter sandwich? Parang walang naririnig na nakangiti pa rin si Hana at nagdi-daydreaming. Yakap-yakap niya ang unan, ini-imagine na si Matthew iyon. Oh, my Matthew. Hana, gising ka na ba? Yes, tugon niyang tila nananaginip pa rin. Kung ganon, bumangon ka na dyan at maligo na. Si Yaya talaga, KJ. Nagdi-dreaming pa ako dito. Reklamo niya na napilitang tumalima sa utos nito. Hinagilap niya ang kanyang balahibuhing tsinelas at isinuot. Naghihikab na tinungo niya ang ensuite bathroom. Sa loob ay natagpuan niyang puno ng hot bubble bath ang kulay rosas niyang bathtub. At habang nakababad sa bathtub, si Matthew pa rin ang laman ng kanyang isip. And she promised to herself na this Christmas Eve ay mapapansin na siya ng binata. Mamayang gabi ay Pasko na at tulad ng tradisyon ng kanilang pamilya, schedule ng mga Rosales ngayong taon na ito na i-celebrate ang okasyon sa bahay ng mga Aguilar. Naging practice na iyon ng dalawang pamilya mula nang naging business partners ang mga ama ni Hana at Matthew 18 years ago. At kahit yumaon na ang kaibigan ni Mr. Alfredo Aguilar 2 years ago, ipinagpapatuloy pa rin ang tradisyon. Gabi habang minamasdan niya ang sarili sa salamin, there was that glow in her face. She was so excited. Lalong gumanda si Hana sa suot niyang pink na bestida. She was too tall for her age. Kung ang babasihan ay ang height, ang kurba ng katawan niya ay mapagkakamalan na siyang 20. Pero kapag napatingin naman sa mukha in contrast ito sa kanyang katawan, she was so innocent looking like a little girl. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang kagandahan niya ay uusbong panglalo sa pagdaan ng taon at lalong hahangaan ng lahat. Nandito na si Matthew. Masayang balita ng kanyang yaya. Her heart started pounding upon hearing Matthew's name.
Muli niyang sinilip ang reflection sa salamin bago siya lumabas ng silid upang sumalubong sa binata. Nang makarating siya sa front door ng mansyon, kahihimpil pa lang ng kotse ni Mateo sa tapat niyon. Lumabas ang binata mula sa driver's seat. He looked so dashing in a blue sweater and his hair neatly combed, not even a strand out of place. Dagling pinagbuksan nito ng pinto ang mami nito, who's seated at the front passenger seat, at ang kapatid nitong si Kyrell na nakaupo naman sa backseat. Binati niya kaagad ang dalawang babae. Hi, tita. Mildred. Hi, Kyrell. Oh, hi, Hannah. My, how you turned into a lovely lady. You're all grown up. Hanggang tingan ang ngiti niya sa tinura ni Mrs. Mildred Rosales at inasam niya na sana ay narinig yun ng binata para mapuna rin siya. Mom is right, Ate Hannah. Ang gandang-ganda mo ngayon. Segunda ni Kyrell. Kayo din naman, Tita Mildred. I like your dress. Why? Thank you. Matapos ang bati ang dalawang babae ay binaling niya kaagad ang paningin kay Matthew. Hi Kuya Matthew. Ang sweet niyang bati habang patungo ito sa likurang bahagi ng kotse. Ang lapad ng ngiti nito. Hi little girl. Tugon nito habang inilalabas ang mga pasalubong sa kanila. Medyo nabawasan ang tuwa sa kanyang dibdib. Ang tingin pa rin nito sa kanya ay isang maliit na bata. Well, she'll turn 16 on January 10. And that's only 3 weeks away. Kailangang mapansin iyon ni Matthew. Na hindi na siya ang paslit na babae na kilala nito. Buong gabi ay hindi siya umaalis sa tabi ng lalaki. Pati sa pagkainan ay umupo siya sa tabi nito. She chatted at him non-stop. Siniguro niyang pulos interesting ang kanilang topic. Mostly politics and business at halatang na-amaze ang binata sa kanya. Secretly, she congratulated herself. Aba, hindi yata madali ang magbasa at magsaulo ng laman ng newspapers at kung ano pang magazine regarding politics and business. Dumating ang pagkakataon na pinakahihintay ni Hannah. Merry Christmas! Bati ng lahat nang sumapit ang ating gabi at sabay-sabay na ipinamigay ang regalo sa bawat isa. Nawawala si Mateo sa living room. Hinanap niya ito, bit-bit ang regalo niya para rito. She was willing to do anything para maging boyfriend niya ang binata. Kahit siya pa ang magpakita ng motibo, mapansin lang siya nito. She found him in the patio. Nagkahalakip-kip ito at nakasandig ang balikat sa poste habang tila nag-iisip ng malalim. Hi, bati niya. Malakas ang tambol ang dibdib dahil sa kanyang binabalak. Lumingon ito. Hi, ikaw pala. Is it Christmas already? Tumango siya at lumapit dito. Matthew was now facing her. Nakatalikod ito sa liwanag ng buwan kaya hindi niya gaanong maaninaw ang ekspresyon ng mukha nito. Pero sa ganong posisyon, naging mas malaadonis ito sa tingin niya at ang paligid ay higit na naging romantiko sa kanyang pakiramdam. Nakangiting tinanggap iyon ang kanyang regalo. Thanks, Kuya Matthew, don't you find me attractive? Lakas loob na tanong niya. Naghari ang katahimikan, hindi ito kaagad nakasagot. Maya-maya ay ngumiti ito. Ano bang tanong yan? Of course I do. Matapat na tugon nito. I'm turning 16 and all grown up. Aniya na walang kukurap-kurap habang nakatingin dito. Umiling ito. Bata ka pa, Hannah, huwag kang magmamadali. But I'm ready for love. In fact, I'm already in love with someone. Katwiran niya. Halatang naging tense si Matthew sa itinatakbo ng usapan nila. Look, Hannah, you don't know what you're saying. May katas ka pa sa labi. Huwag kang magmadali. Hinaplos niya ang pisngi nito. I'm in love with you. Bulong ng kanyang puso. Lalo itong na-tense sa kanyang ginawa. Okay, so, I'm a little girl, but will you promise to wait for me? Prangkang tanong niya. Naging mailap ang mga mata ng binata. Hannah? She cupped his face para hindi ito makaiwas ang tingin sa kanya.
And then she looked at him straight in the eyes. Alam ko napapansin mo ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ka naman manhid, di ba? No, Hana. I love you, kuya. Matthew, putol niya sa anumang sasabihin nito. Kitang-kita niya ang biglang pagguhit ng ligalig sa arko sa anyo ng lalaki sa sinabi niya. Before she loses her courage, she tiptoed and kissed him. Otomatikong napapikit si Hana nang magdait ang kanilang mga labi. Pakiwari niya ay miikot ang kanyang kinatatayuan at lumipad siya sa alapaap. Buhay na buhay sa kanyang pandama ang malalambot na labi ng lalaking minamahal. Hana, ungol nito. There was anguish in his voice and before she knew it, he pulled her closer. Hindi rin napigil na ang mapapikit ng mararamdaman ang init ng mga labi ng dalaga. At namalayan na lang niya nakayakap ng dalawang kamay sa malambot na katawan ng babae. Noon pa man ay may nararamdaman na rin siya sa dalagita. Nag-aalangan lamang siya dahil bukod sa bata pa'y anak ito ng kaibigan ng kanyang ama. Ano na lamang ang sasabihin ng kanilang mga magulang kapag nagkataong naging magkasintahan sila? Kapwa sila humihingal ng malaglayo ang kanilang mga labi. Naroon ang pag-ibig sa kanilang mga mata para sa isa't isa. At ligid sa kanila ay may pares ng mga matang nakamasid at nasaksihan ang buong pangyayari. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang videos. I-click na rin ang notification bell para updated ka palagi. Kita-kits sa susunod!